Israel living proof of a faithful and almighty God. And when we talk about this, given all the circumstances that Israel is boiled in right now, no, sa mga nangyayari sa bansang Israel, it begs us uh, to check kung ano ba ang katotohanan ng ating Panginoon sa mundo natin ngayon. Kasi if you will look into the biggest evidence or proof na mayroong Diyos na buhay, na mayroong talagang God sa ating mundo, ito ay Israel. Wala na pong magiging best na ebidensya na mayroong ang tunay na Diyos na dapat natin pagtiwalaan kasi Israel yun. Siya na yung pinaka marker natin na tunay ng buhay ang Diyos sa ating lahat, sa mundong ito. Even in our generation, the majority ng mga tao hindi na naniniwala. Punta ka sa social media, there are a lot of people, no? Of course, marami yung mga atheist nations, communist nations who do not believe in God. But even in our nation itself, supposed to be a Christian nation, even in America, there is a big turnaround in faith in God. Marami ng mga taong hindi naniniwala ngayon sa ating Diyos. It's saddening, but this is the reality that we are facing right now in our season. But more of this, isa sa mga pinaka-keyword natin dito upang maintindihan natin yung mensahe ng ating Panginoon ay yung salitang tiwala, no? Yung faithfulness, tiwala. Katulad ng kaninang sinasabi sa kanta, di ba? Yung faithfulness ng ating Panginoon. And dito makikita natin kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon sa atin. And then we can have the evidence, the proof, no? The understanding na tunay ng buhay siya. Kasi kung gaano siya ka-faithful sa Israel at sa ating lahat, makikita natin yon sa kaganapan ng bansang Israel. Dahil kung wala ang Panginoon, for sure, hindi mabubuhay ang bansang Israel. Hindi niya kakayanin tumayo sa kanyang paa. Given all his enemies, her enemies ng bansang ito, napakarami. Na napapalibutan sila ng mga kaaway. Kaaway na hindi basta lamang kaaway. Kaaway na gusto silang wasakin, lipulin, at alisin sa mapa, tanggalin ang pangalan ng bansa nila sa Israel. They cannot accept that Israel is a chosen nation by God. From the very beginning of time, hindi lang po ito nangyayari ngayon, no? Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang po naganap ito ngayon. It has begun from the ancient times pa. Nagalit na galit ang kaaway. It's basically the enemy, Satan, who is angry with Israel because nung pinili ng Panginoon ng Israel, alam niya na may plano ang Lord bakit siya pinili ito. Hindi lamang ito basta-basta pagpili. Because God foreknew kung ano po ang mangyayari. May foreknowledge. Ibig sabihin, from the very past, alam na ng Lord ang mangyayari. Alam niya na yung pinili niya, alam niya kung sino sa kanya at hindi sa kanya. May dahilan ba't pinili niya ang Israel. No? So, we'll be able to more understand kung anong nangyayari dito. Let us read the word of the Lord. No? In Zechariah 12:2-3 in the NIV version. I am going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples reeling. Judah will be besieged as well as Jerusalem. On that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all nations. So kapatid, linawin natin. Itong word ng Panginoon na to sa Old Testament to, Zechariah, hindi pa po ito nagaganap, hindi pa ito nangyayari. Sinasabi dito ng Lord na darating ang time na hahayaan ng Lord na yung mga taong galit na galit sa Israel, nakalagay dito since all the surrounding peoples, all the nations, then pangalawa din yung nakapalibot, sabi nung una, yung nakapalibot sa Israel, lahat ay aatake. Pangalawa, when all the nations of the earth, ibig sabihin magkakaroon ng matinding hatred sa buong Israel. I've been seeing this in Reddit and Twitter. Grabe po ang hatred sa Israel. They're actually changing yung narrative ng katotohanan na ang Hamas ang umatake sa Israel at ang Hamas ay pinatay yung mga babies, no? Yung mga babae na inosente, pinasok nila yung isang lugar sa Israel, sa southern part, sa timog ng Israel. Nung inatake ito, wala pong kalaban-laban mga civilian. Wala pong mga baril. No? Nagpa-party lang yung mga tao doon, pero inatake nila. So much hatred to kill innocent people. Pero nakikita na natin ngayon yan. Hindi po ito bago sa ating paningin. It has happened in the very ancient times, nung panahon ng Assyria,
panahon ng mga Edomites, di ba? Gusto nilang wasakan ng Israel. Nung pumasok sila sa Promised Land, even yung panahon ng Pharaoh, panahon ni Genghis Khan, ng mga Mongolians, ng Romans, kaya nila pinalitan yung pangalan ng Israel. Di ba? Sabi from Israel or Judah, naging Kapitolina, Palestina. Ang layo ng pangalan ng Israel, pinalitan nila, tinanggal nila yung bansang Israel doon, yung mga Israelita, pinatapon nila kung saan saan lugar. So much hatred that right now in our modern generation, pinapalitan nila, sinasabi nila ang Israel daw ay masamang bansa. Kaya nga merong isang in-interview sa isang international media, sabi niya gano'n, papayag ba kayo na maraming sibilyan na mamamatay sa Palestino? Sabi niya gano'n. Kawawa naman sila, pinapatay niyo sila habang inaatake niyo ang Hamas. Ang sagot sa kanya isang Israelite na sundalo, sabi ng isang Israelita, teka, bakit pinuput niyo ang blame sa amin? Kami ang sinisisi ninyo. Hindi niyo ba natanong ng sarili niyo, kung ikaw, kunwari, ikaw ay isang anchor ka ng isang news media outlet, kung ang iyong anak ay nandoon sa tapat ng isang terorista, hawak-hawak niya ang iyong anak, what will you do? Makikipagbarilan ka pa, papatayin na yung anak mo, sabi niya gano'n. Will you try to protect your kid, even to the point na may matamaan ng bala, dahil kailangan mong protektahan ng iyong anak, lalaban ka ba? Sabi nung nagtatanong sa media, teka, huwag mo akong tanongin, ako ang nagtatanong sa'yo. Bakit ako ang tinatanong mo? Sabi niya gano'n, diba? That's how twisted our generation is today. They are setting up their own moral standards, putting it upon us. Pinapadala nila ang sarili nilang mga moral na mga standards sa atin, pero sila mismo, hindi nila kayang ilatag yung katotohanan ng kanilang standards. Diba? They're so much angry with Israel that they have forgotten that in the Bible, this is the chosen generation of God. At hindi natin yung pwedeng baguhin. Malinaw dito sinasabi ng Lord that in the last days, all the nations of the earth are gathered against her. But He will make Jerusalem or Israel, yung capital ng Israel is Jerusalem. Mind you, Jerusalem is still a contested location. Pinaglalabanan to, pinag-aawayan ng Palestinians at ng Israel. Pero in this part of this context ng ating Panginoon dito sa kanyang salita, sinasabi niya ang Jerusalem will be an immovable rock. Kumbaga, hindi mo mamumove to, hindi mo magagalaw. In front of all the nations na galit sa Israel. So ngayon hindi pa po nangyayari. But what's happening right now in modern Israel is a precursor. Ito yung paalala sa atin, introduction sa atin sa mga mangyayari in the future. Ayan. Continuing, in Zechariah 12:4-5, all who try to move it will injure themselves. On that day, I will strike every horse with panic and its rider with madness, declares the Lord. I will keep a watchful eye over Judah, but I will blind all the horses of the nations. Then the clans of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is their God. Ayan. So we know that Israel is the living proof of a faithful and almighty God, kasi po protektahan po ng Panginoon ang Israel. So we understand, kapatid, na walang ibang Israel kundi Israel. Sabi nga natin yung last message na binigay sa atin ng ating Panginoon ay we were grafted in, tayo mga Gentiles, tayo mga hindi Israelita, napasok tayo sa promise ng Israel, tinuring din tayo ng Panginoon bilang Israel out of the faithfulness of Abraham. Through the work of Jesus Christ sa cross, nung siya ay napako sa krus, nabigyan tayo ng karapatan na maging tagapagbana ng faithfulness, ng covenant ng ating Panginoon sa Israel. Pero hindi ibig sabihin ng Panginoon na kinalimutan niya ang bansang Israel, kapatid. Kaya wag natin itakwil ang Israel. Wag natin tularin ibang mga Christians, ibang mga pastors na meron silang replacement theology. Ano po yung replacement theology? They have removed Israel from the equation. They're saying that the Israel right now are the Christians lang. Hindi po totoo yun. Malino po sa salita ng Diyos ng Israel ay Israel. But we were grafted in, pinasok tayo. Inilagay tayo ng Panginoon. Out of His love for Israel, out of the faithfulness of Abraham, ay binayaran po ng Panginoon ng sarili niyang buhay upang tayo makapasok doon sa lupang pangako ng Israel. But Israel, the ancient Israel, still is Israel.
So yun sinasabi ng Panginoon na darating ang panahon. Kasi kung magiging literal tayo dito, tignan natin kapatid. The people of Israel will be strong. Kasi bakit? Pag inatake sila ng mga kaaway ng buong mundo, puprotekta ng Lord ang bansang Israel. Mabubulag ang mga tangke kasi wala nang horse by that time. Mga tangke na, di ba? Mga eroplano. That's the literal interpretation of this. Itong sinasabi ng Panginoon na horses ay mabubulag. Pag inatake nilang Israel, sila mag-aaway, sila magkakagulo. Ang mga bansa, ang mga leader, hindi sila magtatagumpay sapagkat mabubulag sila, magkakaroon sila ng confusion. Yun ang mangyayari sa kanila. There are a lot of prophetic wars na mangyayari in the coming days sa Israel. Kaya nakikita natin ngayon na pinaatake sila ng Hamas at pinututulungan ngayon sa social media at sa media ang Israel. It's only a precursor, kapatid. They are most hated, no? Always threatened para wasakin. Laging sinasabi na kailangan tanggalin natin sila sa mapa. Napakasamang bansa. Pinagtutulungan lagi. Pero nakapagtataka, hindi matalo-talo, hindi magapi-gapi, hindi nila ma-wipe out. Because God is behind Israel. At dumating nga po sa punto, napatalsik sila sa bansa nila. Pero nakabalik pa rin sila after 2,000 years. Diba? Ganun ka-faithful ang Panginoon. A faithful and almighty God that is a proof of Israel na meron pong tunay na Diyos sapagkat kapag tinignan natin sila ang kanilang bansa, napakaliit. No? Sabi nga, mas maliit pa sa isang state ng United States itong Israel, napakaliit. Hindi yung mga bansang katabi nila, ang lalaki, hindi po nila matalo ang Israel. Diba? And that is a big question mark para sa maraming tao. Bakit kaya laging nakakaligtas ang Israel? Diba? Anong meron? Anong meron sa bansang to? If they only read the Bible, then they will understand. If yung mga pastors na to, yung mga preachers na to, na sinasabing ang Israel ay ang Pilipinas, ang Israel ay ang Amerika, no, you're wrong. We beg to disagree. God bless you, kapatid, but you are wrong in your theology because there's only one Israel. Yes, in the New World Order, there are Jewish people na masasama. Just like there are other international people in there. In the World Economic Forum, totoo po yun. Pero mali po yung sinasabi na Israel ang New World Order. No. Sa bawat bansa ay merong masamang tao. Tandaan natin yan. Merong mga masasamang elemento. That's the truth. But it doesn't mean that Israel is the one that is evil. No. That is wrong. Wrong theory. Wrong conspiracy. No? So let us not forget that God is with Israel. God loves the nation of Israel. And bakit to applicable sa ating kapatid? Mamaya may papaliwanag natin. Anong kinalaman sa akin ng bansang Israel, kapatid? Na rock? Ano meron sa akin dito sa bansang to? Bakit ako nadadamay sa usapin to? Hindi naman ako geopolitical, di ba? But no, later you will understand, kapatid, bakit kailangan natin aralin ng Israel at bakit natin kailangan silang i-bless. Bakit natin sila dapat mahalin? Kasi marami sa atin hindi natin naintindihan. Naniniwala lang tayo sa nakita natin sa media na pag sinabi sa atin na masama ang Israel, sunod na rin tayo sa agos. Huwag tayong go with the flow, kapatid. We should be more vigilant, be more researching kung ano meron na nakikita natin sa TV, sa media. Sapagkat karamihan na nakikita natin ay kasinungalingan. And yun sinasabi na God never rejected Israel. His covenant of love stays. Kahit kailan po, hindi po nireject ng Panginoon ng Israel. Yes, God punished Israel so many times. Pinarusahan ng Diyos ang Israel. Totoo po yun. Just like all of us, we sin against God. We make mistakes against God. And when we sin, we are outside, di ba? We are outside the grace of God. And when we do not repent, God will ultimately punish us. Mas malala. Of course, there's still punishment or consequences to our sins. Totoo po yan. But God doesn't mean na kapag pinanish siya tayo, pag pinarusahan tayo ng Panginoon dahil sa ating mga pagkakamali o pagkakasala, ay nireject niya tayo, ayaw niya na sa atin. No. That is far from the truth, kapatid. So kapatid, when you check on your life, pag tinignan mo ang buhay mo, kapatid, when there are times that you are sinning against God, you are not faithful, nagkakamali ka, nagkukulang ka sa Panginoon, nakakalimutan mo siya, does it mean na tinalikuran ka na ng Diyos habang buhay? No. Yes, you are outside His grace. Pinapahirapan mo ang sarili mo. Pero the one who's not forgotten about His faithfulness and promises, ang ating Panginoon, ikaw lang, kapatid, ako, tayo.
Tayo ang nakakalimot sa Diyos, pero siya hindi nakakalimot sa atin. No matter what it is, God's love will find us once again. Kailangan mo lang bumalik sa Kanya, kapatid. Kailangan mo magkaroon ng homing device. Di ba alam yung kalapate? Kahit itapon mo lang yan sa malayo, pag pumalakpak yung kanyang amo, yung kanyang owner, babalik po yung kalapate because alam niya kung saan siya nag-homing in. Diba? Ganon din tayo. No matter what you do or what you say, if your life is for the Lord, babalik at babalik ka sa Kanya. At makikita mo yun. Sapagkat gumagawa ng steps ang Panginoon para makabalik ka sa Kanya. He gives you ways for you to go back to Him because He loves you. He is faithful to you, even if you have forgotten about Him. At aminin natin kapatid, madalas ganun tayo. We forget about Him. Pag masagana ang buhay, pag maayos tayo, okay tayo. Pero silid na kalilimutan natin. Pag may problema, Lord, tulungan mo ako. Help me. Rescue me. Pero pagka okay na tayo, huwag muna natin isipin ng Panginoon, okay na siya doon. Hindi na mawawala yan, babalik naman ako. Diba? Ganun tayo. Bilang tao, that's part of our weakness. We tend to forget about God. When we face things, kapag imbis na bago pa tayo humarto, nag-pray na tayo, Lord, tulungan mo ako, hindi ko kakayanan ito, hindi, nandun na tayo, sumugod na agad tayo, nagmamadali tayo, nag-decision na agad tayo sa business or sa isang bagay na agreement na hindi tayo dapat nag-agree. And then nandun na tayo, nandun na yung trouble, tsaka tayo lalapit sa Lord, Lord, tulungan mo ako, hirap na ako dito. Teka kapatid, bakit ka ba pumasok dyan? Hindi ba dapat hiningi mo muna ang wisdom ng Panginoon? Dapat nag-pray ka muna, Lord, guide me. Give me guidance here. I do not know what to do. So this is a big reminder for us that God never rejects us. It is us who rejects Him. At kapag tinanggap mo ng Panginoon Diyos bilang iyong tagapagligtas, He does not reject you, but you are the one who is rejecting Him. There's always a way to come back. Inaantay ka lang niya, kapatid. But do not go so much far astray na mawala ka na sa Kanya. But He is always waiting for you, giving ways for you to come back. Diba? Ganyan tayo dapat, kapatid. Babalik tayo sa Panginoon sapagkat mahal niya tayo. At yung proof na yan, the proof that God is faithful and almighty, that is with Israel, just like with all of us. In Romans 11:1-2, in the ESV version, I ask then, has God rejected His people? By no means. For I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected His people whom He foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah? How he appeals to God against Israel? Ayan. So mismo, si Paul, si Pablo, sabi ng iba, ito ay Roman citizen. Sabi ng iba, siya ay Jewish citizen. But at the end of the day, malinaw to New Testament. There is a declaration that God has not rejected Israel during this time. To remind the people na hindi po na-reject ng Panginoon ang bansang Israel. Ayan. So, isa sa mga great leaders ng unang panahon, si Frederick the Great, no, ng Germany, technically ng Prussia, bago naging Germany. No, sabi niya, do you know, isa sa mga greatest proof or ebidensya na mayroong Diyos sa mundo natin? Sabi ng servant niya, sino po? Sa tingin niyo po, o ano po ang dahilan, ang parang ebidensya, ang proof na mayroong Diyos? Ang mga Israelita, sabi ni Frederick the Great. Isa sa mga kilalang leaders ng unang panahon. And that is the truth. If you look into Israel, makikita mo na kahit na dumating sa punto, ang dami nangyari sa buhay ng mga Israelita, nawalan sila ng bansa, nagkawatak-watak sila, natapon sila sa iba't ibang lugar, sa Europe, sa Asia, sa Americas, di ba? Nag-migrate ang Israel sa iba't ibang bansa, na-excel sila. No? Yan po ang nangyari. Pero hindi sila kinalimutan ng Diyos. When they repented to God, while the Lord is reaching out to them, pinapaalalahanan sila ng Diyos. Di ba? Kasi unfaithful ang Israel. Hindi sila mapagtiwalaan ng Diyos. Sabi nga natin, ang keyword dito is tiwala. Ang Lord, mapagtitiwalaan natin ng Lord. Pero tayo hindi mapagtiwalaan. Sa maliliit na bagay, lagi pa tayo nagkakamali. Diba? At ganoon ang Israel. Representation ng Israel natin lahat. When they should be trusted, should be a trustworthy nation, they cannot be trusted by the Lord. Kasi iniisip lagi nila sarili nilang kapakanan. Nakakalimutan lagi nila ang Diyos.
And therefore, they go outside the grace of God. So ano po nangyari sa kanila? Nagkawatak-watak sila. Inatake muna sila ng Assyria, then inatake sila ng Babylonia, then Persia, napunta sila sa Greeks, and then the Romans, and then the Mongolians, and then the Muslims, and then later on the British, di ba? And then later on, the Germans, di ba? Kagulo-gulo na sila. Ang daming umatake sa kanila. But right now, the Islamic nations naman, basically, yung mga, lalo na yung mga terorista, yun ang umatake sa kanila. So every time, almost about to be wiped out from the map, from the world, or from the earth, itong Israel. Pero hindi pa rin sila nireject ng Panginoon para ipaalala sa kanila na meron pa rin silang Diyos na buhay. At ano po nangyari? Nakabalik sila after 2,000 years. A reminder for all of us that there's always a time to come back to the Lord. Huwag kang masyadong lumayo sa Lord na naubos ka na. Nagkanda, loko-loko na ang buhay natin, tsaka tayo babalik sa Kanya. Kasi sinong kawawa? Hindi ang Lord ang kawawa, kapatid. Tayo. Ikaw, ako. Tayo ang kawawa. So when we sin, repent agad. Lapit agad sa Lord. Diba? When we go down, rise up again. Kaya sabi ni Lord, diba? A righteous man falls down 7 times and rises again. Rise for the Lord, for your life, kapatid. Kasi kawawa naman ang buhay natin kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoon. Siya na lang yung ating natitirang kakampi. Kasangga, di ba? Tatalikuran mo pa siya. Siya na gustong ayusin ang buhay mo. Siya ang nagustong bigyan ka ng mga biyaya, ng mga blessings at ng rewards. Tayo, ng mahal na mahal niya, tayo dapat ay hindi lumimot sa Kanya. Tayo dapat ay manumbalik sa Kanya. So, even if ang Israel, unfaithful, nakakalimot lagi sa Panginoon, hindi niya na-reject. So, God never rejected the nation of Israel. That's one thing that we have to remember. Our focus points for today na binigay sa atin ng Lord, number 1, Israel is a reminder and a light to us. And ang Israel daw ay paalala at liwanag para sa ating lahat na dapat natin laging titingnan. No? Na papaalala sa atin ng Panginoon that He is faithful and almighty, that He is living, that He is still God upon all the earth. Pag nakakalimot ka na, parang walang Diyos. Parang hindi ko na nakikita ang Diyos sa mundo natin. Tingnan mo Israel, kapatid. Buhay pa ba sila? That is a reminder for you na meron pa rin Diyos. Kasi nandiyan pa rin sila. Kahit ang katabi nila at gusto silang wasakin at durugin araw-araw, patayin. Di ba? Kaya nung pinugutan yung mga babies, di ba? It's very unfortunate, very gross. 40 babies and more pinatay, di ba? Pinugutan ng ulo. Can you imagine that? At pinakita nila later, yung mga babies nakaharang, di ba, sa mga Hamas. Habang nakikipagbarilan sila, may mga babies silang yakap-yakap. Can you imagine that? Gaano kasama itong mga tao na to? At ang generation natin na sinasabing, karapatan lang yun ng mga Palestino na ipaglaban ng kanilang karapatan. Kailan pa natin naging karapatan na patayin ng mga babies at mga babae na walang kalaban-laban? That is not a right for us to do. There is a way to wage war para makipaggera, but innocents should be outside of that, kapatid. The innocent people should be outside of that. And now, it reminds us kung gaano kabuti ang Israel, ang ating Panginoon sa Israel. Kasi hanggang ngayon, nakaliligtas pa rin sila kahit ang daming umaatake sa kanila. Pangalawa, God's faithfulness to Israel is immeasurable. Hindi po kayang isukatan. No? Hindi kayang i-measure natin kung gaano ba kamahal ang Panginoon ng Israel. Diba? Masusukat ba natin yon? Malalaman ba natin kung gaano kalalim o kalayo, diba, ang distansya ng pagmamahal ng Lord sa Israel? Ganon din sa iyo, kapatid, ganon din sa ating lahat. Hindi mo pwedeng sukatin kung gaano kamahal ng Diyos. Kasi nung napako siya sa krus, pinahiya na siya indol bilang Diyos. He still thought of us. Inisip niya ako, inisip niya tayong lahat. Kung gaano kanya kamahal. Sa gitna ng kasalanan na ginawa mo sa iyong buhay, naalala ka niya. That He never gave up on dying on the cross to save us from our own sins, kapatid. That is how immeasurable ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, di ba? Kahit na mapapahiya siya, mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi niya naman dapat gawin. Hindi kailangan gawin ng Lord yun. But out of love, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, di ba? Dapat may kadagdag doon that He died on the cross. Di ba? That whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. He died on the cross for all of us. Abandoned and all.
Di ba, nagkanya-kanyang alisan yung mga disipulo, yung mga apostles, nung napako siya sa krus. Imbis na nandun sila ah, may tawag dun eh, makikisama ka. Lord, nandito kami, huwag ka mag-alala. Kahit mamatay ka today, sasamahan ka namin. Hindi ka namin iiwan. Hindi. Sila agad ng unang-unang nagtakbuhan, kanya-kanyang pulasan, sabi nga nila. Kanya-kanyang alisan na. Kasi baka madamay ako dito, ayoko madamay. Di ba si Pedro? 3 beses niyang pinagkanulo ang Diyos. Sabi niya, ang tapang-tapang niya nung tinagpas yung tenga ng isang ah, soldier ng templo. Kasi diba, nung dinakip na si Jesus Christ para i-torture, para pahirapan, dinakip na, dadalhin na sa kulungan. Nagalit si Pedro. Matapang ako, Lord, pagtatanggol kita. So, tinagaan niya yung tenga, natanggal yung tenga. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, teka, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba ako alam kung gaano ako makapangyarihan? Sa isang salita ko lang, magpapadala ako ng legions of angel, di ba? Para protektahan ako. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng protection mo. So, binalik ng Lord yung tenga nung natagpas yung tenga. Para ipakita kay Pedro na hindi niya kailangan ng proteksyon ng tao. So kapatid, sinasamba mo ba ang Diyos na kahoy? Kailangan ba niyang proteksyon mo? Kailangan mo siyang punas-punasan, baka dumumi na siya. Baka hindi na siya makinis ngayon. Di ba? Hindi kailangan ng Lord ang proteksyon natin, kapatid. Mahal niya tayo. Yes. Pero hindi siya nangangailangan sa atin. He is not dependent to us. But we are dependent upon Him. Yun po. And even if nagkamali po si Pedro, hindi po nakalimutan ng Panginoon si Pedro nung siya bumalik. Mamaya kukwento natin kung ano meron doon. Kasi ang pag-ibig natin ng Panginoon ay immeasurable. Hindi kayang sukatin. Israel is a reminder and a light to all of us. Ayan. Paalala sa atin ng ating Panginoon, ang Israel, na laging marker natin yan, na tunay ng buhay ang ating Diyos. In Isaiah 49:5-6 in the CSB version, and now says the Lord, who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him so that Israel might be gathered to him. For I am honored in the sight of the Lord, and my God is my strength, he says. It is not enough for you to be my servant, raising up the tribes of Jacob and restoring the protected ones of Israel. I will also make you a light for the nations, to be my salvation to the ends of the earth. Ayan. So yung fulfillment po nito ay nasa ating generation. Paano po ibig sabihin yan? Because even if marami nagre-reject sa Israel, di ba, nagkagulo-gulo na lahat at nagkawatak-watak na ang Israel. Pero binalik lang Lord ang Israel sa kanyang lupain, ang mga Israelita. Pero from this place, it became the light of the nations. Di ba? So that salvation, yung kaligtasan, yung habang buhay, yung buhay sa langit, ay may palaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng Israel. Through what? Through whom? Through Jesus Christ, through His good news, the gospel. Ayan. So yan po yung katotohanan na yan. Ginamit ng Panginoon ng Israel para mapakalat ang kanyang salita. Even if nung panahon na yun, hindi na-recognize yun ng Israelita. Kasi sila mismo nakapatay sa ating Panginoon. Yung kanilang hinaantay na Messiah, pinatay nila. Unfortunately, because na-blind sila ng sarili nilang pananaw. Sobrang legalistic. Diba? Tulad ngayon ng mga tao hindi naniniwala sa prophetic, hindi naniniwala na ang Bible ay pwede pong ibang version kundi KJV lang. Diba? Ang dami po sa panahon natin yung legalista ngayon. Konting rules, konting gantong galaw, galit na galit na. Hindi ka na mapupunta sa langit kasi ganito, naniniwala ka sa speaking in tongues. Nasaan po sa Bible yun? Wala. Pero nakita niya sa social media, kaya pinaniwalaan niya. Diba? How unfortunate. You're not reading your Bible, kapatid. Pero dito sinasabi ng Panginoon na ginamit ng Panginoon ng Israel even if may mga legalista roon. Diba? Ginamit ng Israel para mapakalat ang salita from Israel through Jesus Christ's death on the cross. So nung namatay po si Jesus Christ, diba? After 40 days, dumating po yung Pentecost. Bumaba po ang Holy Ghost. At from there, kumalat po ang salita ng Diyos. Kasi hinabol po mga Israelita, ang mga Kristiyano ng mga Israelita para patayin. Dahil ayaw nila maniwala na si Jesus Christ ang Mesias, ang Messiah. So from there, kumalat ang salita ng Diyos kasi tumakas sa iba't ibang bansa ang mga Kristiyano, ang mga believers of Jesus Christ.
out of their own undoing, kumbaga. And yet God did not reject them, even if they have done such an action against God. Nagamit po ang Israel para maging ilaw ng buong mundo. And it is a reminder for us, this nation, the nation of Israel, paalala sa atin lagi kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi kahit unfaithful ang Israel during that time, binalik pa rin sila ng Lord after 2,000 years. Nakabalik sila sa sarili ng lupa. One of the most prosperous upon the whole world. A first-rate nation, kumbaga. First world nation, sabi nila. Andiyan lahat halos. Intel company, di ba? So many companies, first-class companies. Just like Fiverr company, mga medical companies, nandiyan halos lahat. Yung ways na ginagamit mo, kapatid, galing Israel yun. Napakaraming mga technologies and powerful companies na nandiyan dyan sa bansa niyan. At nagtataka ka, sa tabi nila halos lahat walang tubig, pero sa Israel may tubig. Namimigay sila ng tubig, nagtitinda sila ng tubig. Diba? At mga bansa sa katabi nila, wala mga prutas, pero sa kanila may prutas, may gulay. Kasi pagkat pinagpala sila ng ating Diyos, pinangako ng ating Panginoon sa kanila. Nakabalik sila sa kanilang bansa. Hindi na sila sumasamba kay Molek, hindi na sila sumasamba kay Baal. Kanino na sila sumasamba? Sa Diyos na buhay. Yung nga lang, hindi pa nila kilala ang kanilang Mesyas. Nakabase pa rin sila sa old law, sa lumang batas, sa lumang covenant. And later on, they will realize na nagkamali sila. Ito ang pangako ng Panginoon sa kanila. Pero ito po, sila po ang magre-remind sa atin na mayroon pong Diyos. A light and a reminder for all of us. No? Sapagkat from Christ Himself, na isang Israelita, let's be reminded of that. Galing pong Israel, ang ating Panginoong Jesus. Bago tayo magalit sa mga Israelita, when someone tells you yung mga conspiracy theories na sinasabi na Israel ang pinakamasamang bansa sa buong mundo, na sila naging dulot ng lahat ng to, that is a satanic kumbaga, satanic study na tinuturo nila sa mga tao. Huwag ka maniniwala doon, kapatid. Yes, again, there are bad people in Israel just like every other nations. But God have not rejected that nation, kapatid. Let it remind you and be a light to you, be a guide to you, na Israel po ay bansa ng ating Panginoon. At paalala ng ating Panginoon, siya ay buhay sa ating lahat. Second point ng ating Panginoon is God's faithfulness to Israel is immeasurable. Hindi natin kayang sukatin yung faithfulness, yung katapatan ng ating Panginoon sa ating lahat. Sapagkat kung paano siya naging tapat sa Israel, hindi natin siya masusukat. Grabe po yung times, sobrang daming part ng history na nakalimutan ng Israel sa kanilang sariling Diyos. Tumalikod sila, sumambak sila sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan, di ba? Sinabi ng Lord na huwag ka makikisama, do not be an adulterous nation with other nations, pero nakisama pa rin sila. Huwag kang magtiwala sa ibang nasyon, kundi sa akin lamang. Di ba? And they even made their own king. Hindi po ginusto ng ating Panginoon to, this is permissive will, pinayagan po ng Diyos, sa katigasan ng ulo nila, binigay sila ng hari. Yan po nangyari sa kanila. So in Jeremiah 35:37, in the NIV version, this is what the Lord says, only if the heavens above can be measured and the foundations of the earth below be searched out, will I reject all the descendants of Israel because of all that they have done, declares the Lord. Ayan. So kung magtatanong tayo kung nakalimutan na ba tayo ng ating Panginoon, kapatid, tinalikuran na ba tayo ng ating Diyos? Tingnan mo muna ang Israel. Kasi sabi ng Lord, kung kaya mo sukatin ang langit, siguro kung gaano kalaki ang langit. I mean, unang-una, hindi nga natin makita kung nasa ang langit, di ba? Ever since the time of Adam and Eve, di ba? Yung paraiso, nawala na tayo ng access doon, tinanggalan tayo ng access. May naka-guard na cherubim. Mga cherub, pag cherubim kasi is ito po yung guardian angel ng ating Panginoon. So may naka-guard doon sa paradise. So hindi na tayo makakapasok, kapatid. Yung ancient door na yun ay sarado na. Yan po nangyari. So ganoon din po, no? Kung hindi natin makita ang langit, hindi natin makita ang paraiso, paano pa kaya natin siya susukatin? Even the foundations of the earth. Sabi niya, paano kayo magkakaroon ng pundasyon ng earth, di ba?
Eh di ba, this is, sabi nga nila, a globe and all. Eh, paano kaya yun? Hindi ko alam. I do not have the answer, kapatid. Only the Lord knows kung paano nagkaroon ng pundasyon, no? Sa ilalim ng earth. Only God knows. But sabi niya, kung kaya mong i-search ang foundation ng earth at kaya mong sukatin ang heaven, then there will be the time na kakalimutan niya raw ang buong Israel. So ibig sabihin, hindi po mangyayari. In the same way, apply mo ito sa sarili mo, kapatid. Kung sa tingin mo kaya kang kalimutan ng ating Diyos, kaya mo na bang sukatin ang langit? Kaya mo na bang hanapin ang pundasyon ng mundo na to? Eh yung ocean nga, di ba? Hindi pa nila nasa-search ang buong mundo, yung karagatan, yung ocean ng buong mundo. Nagpipumilit silang pumunta sa Mars, nagpupumilit silang pumunta sa Jupiter. Eh yung buong oceans natin, hindi pa nila nasukat, hindi pa nila na-search buong ocean. Diba? Hindi pa tayo nakapunta sa pinakailalim talaga ng buong mundo. Ilang parte lang ang natin napuntahan. Kasi even if may nag-drill, di ba? Sabi nila, nag-drill sila, yung para makita nila yung core. Mind you, kapatid, sa crust pa lang, hindi pa tayo nakakalagpas sa crust. Hindi pa tayo nakakarating sa mantle at sa core. Kasi bawat drill bit na gagamitin doon, yung machine na gagamitin, lagi natutunaw. Sobrang init. Hindi po kaya. There is no human device invented in this world na kayang bumutas papunta sa pinakailalim. That's a question for all of us. And to remind us na we are not as powerful as God Himself is. Tayo po'y dependent sa ating Panginoon, kapatid. Ayan. So, yung katapatan ng ating Panginoon sa Israel, it is immeasurable. Hindi natin kaya sukatin. Paalala sa ating lahat kung gaano po kamahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kahit na nagkasala ang Israel so many times sa Panginoon, ilang beses silang nag-sacrifice ng mga bata, ng mga babies, kay Molech at kay Baal. Diba? Galit na galit ang Lord sa kanila. Napaka-unfaithful ng Israel na to. Sabi ng Panginoon, lagi akong kinakalimutan. Lagi sumasamba sa Diyos. Diyos na naggawa lang mga sa kahoy at simento. Galit na galit ang Lord. Kasi ilalagay mo yung powers ko dyan sa kahoy at sa simento. Eh, napaka-powerful ko. Bakit isasamba dyan? Diba? Kaya jealous God. Kaya nagsiselos ang ating Diyos. And dahil sa pagsiselos niya na yun ng ating Panginoon, pinanish niya ang mga tao. Yung mga Israelites. Kasi they're supposed to be His representative in this earth. Pero sila mismo tumatalikod sa Diyos. Pero gaano ka-faithful ng Panginoon sa kanila, pinabalik pa sila. Diba? Pwedeng talikuran na sila ng Diyos eh. Kapatid, sa atin, I mean, lahat tayo, may asawa, diba? May magulang, may anak, may kaibigan. Diba pagka hindi ka mapagkakatiwalaan, normally tinatalikuran ka ng mga tao, diba kinakalimutan ka. Minsan sarili mo, pag hindi mo mapagtiwalaan sa sarili mo, naiinis ka sa sarili mo, ano ba ng sarili ko? Hindi ko mapigilan, nagkamali na, nagkasala na naman ako. Diba? Sa ating magulang, di ba? Minsan hindi tayo makaharap pag may nagawa tayong pagkakamali. Minsan sa ating anak, hindi tayo makaharap kasi may nagawa tayong pagkukulang. Sa teacher, di ba? Nahuli ka na mangopya. Ayaw mo lumapit kay teacher kasi alam mo, papagalitan ka. Di ba? Nilagay mo ng bubble gum yung polo ng kaklase mo na naman. Nagkamali ka na naman. Hilig mo maglagay ng bazooka bubble gum. Meron pa bang bazooka ngayon pa, wala na yung bazooka bubble gum. So nilagay mo na naman ng kung ano-ano yung kaklase mo. Nagkamali ka. So ngayon, hindi ka makatingin sa teacher mo, nakatingin sa'yo, straight up na sa'yo. Tinutunaw na yung ano mo, yung mata mo, di ba? Pero hindi ka makatingin. Kasi alam mo yung pagkakamali ka. Tiwala, kapatid. Pero even if hindi tayo mapagkatiwalaan, merong someone na merong immeasurable faithfulness. Sino kaya yun? Yun ang ating Panginoon Diyos. Kahit hindi na tayo mapagkatiwalaan ng ating Panginoon, still, mapagkakatiwalaan natin siya. So yung Israel, ang bansang Israel, ang paalala sa atin, no? Na mapagkakatiwalaan ng ating Diyos. Sapagkat immeasurable ang faithfulness, ang trustworthiness ng ating Panginoon. So our takeaway for today, the conclusion that God has given us for today is, God never forgets His promise. Hindi po nakakalimot ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. If He made promises sa kanyang salita sa Biblia, it will still remain the same, kapatid. His faithfulness is eternal. Wala po kapantayan. So, that's why we are saying that Israel is forever, kapatid. The same way, yung pag-ibig sa inyo ng ating Panginoon is eternal. Ikaw lamang ang pwede lumipot sa ating Panginoon. Ikaw lang ang pwedeng tumalikod sa Kanya, tumalis sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal.
Pero siya, hindi siya magbabago. So pinag-usapan natin kanina yung salitang tiwala. Ano po yung katapat ng tiwala, pag-asa? It is what gives us hope for the future, for our lives, di ba? Pag may mapagkakatiwala ka, you have hope, pwede ka mag-move forward. Di ba? Ganun yun. Kapag magmamahal ka ng tao, gusto mo may hope sa tao na yun, hindi ka nagmahal dahil mahal mo lang siya, na parang bulag na pagmamahal. Kasi if you only look at the personal attraction, kinabukasan, ihiwalayan mo na siya. Parang ganun, di ba? Why? Kung yun lang hinahanap mo, bukas makalawa wala na kasi wala ka ng pag-asa. If that person cannot be trusted, then you will give up kasi wala ka na mapanghawakan na kahit ano. Ganun po ang pinakapundasyon ng maraming bagay sa mundo na to. Sa mga relationships, tiwala. Tiwala sa mga taong minamahal at tiwala sa iyong sarili. Kapag nawalan ka ng confidence, di ba? Parang ayaw mo na. Wala, hindi ko na kaya to. Parang magtaka ka minsan, parang sobrang galing maglaro ng basketball or sa sports, di ba? Tapos biglang nawalan ng confidence, hindi na makatira, hindi na makashoot kahit anong gawin niya, hindi na pumapasok yung kanyang mga goal. Bakit? Kasi nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Therefore, kapag nawalan siya ng tiwala, anong nawawala? Nawala-walan ng pag-asa. So this is what God is giving us through Israel. His promises are true, they are eternal, hindi po nagbabago ang ating Panginoon. And when He says something, He will do it. Pinangako niya, gagawin niya yun. And it gives us that hope na mayroong galing sa ating Panginoon. A hope for the future, a hope for our lives, that God is giving us something new. So in Isaiah 49:14-15 in the CSB version, Zion says, or Israel, pag sinabing Zion, that is Israel. Israel says, the Lord has abandoned me. The Lord has forgotten me. Sabi ng Panginoon, nasagot sa kanya, can a woman forget her nursing child or lack compassion for the child of her womb? Even if they forget, yet I will not forget you. Sinasabi ng Panginoon, normally, hindi mo pa makakalimutan ng magulang, ng nanay, ang kanyang anak, na sa kanyang lumaki, no? na nag-nurse sa kanyang dibdib, at lumabas sa kanyang sariling tiyan. Di ba? Pero sinasabi ng Lord, even if nakalimutan ng sariling magulang ang kanyang anak, tinalikuran ng magulang ang kanyang minamahal na anak, ako hindi ko kakalimutan ang aking mga anak. The Lord will not abandon us. The Lord will not abandon you. The Lord will not abandon me. Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pangako. So you will have hope because of God's own faithfulness. Ganyan po ang ating Diyos. Second is, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Ayan. So sinasabi ng Panginoon, hindi po nangangako siya at nagpapagkakatiwalaan lamang siya. Hanggang tomorrow lang. Merong deadline. Walang ganun. Ang ating Diyos, 1,000 generations. Can you imagine yung 1,000 generations? Diba? Ibig sabihin eternal. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya, tutuparin niya. Ganun po ang pagmamahal, ang covenant, ang mga pangako ng ating Diyos. Hindi niya nakakalimutan. Kasi imagine mo, 2,000 years wala lang Israel. No one remembers Israel. Everyone has forgotten about Israel. Kaya nga po nung binuo ang Israel, sabi ng mga iba, sinong Israel? Anong Israel? Sino yan? Di ba wala ng Israel? Bakit magkakaroon ng bansang Israel? So nung sinuggest ng bansang Amerika, kaya naging blessed din ng Amerika tulad ng Pilipinas. No? Naging blessed ng Amerika kasi nung time na walang Israel, during 1917, no? At nung dumating na yung panahon ng 1940s, yung presidente nila si President Truman, sabi niya, let us try to create a nation of Israel. Let us suggest to the United Nations para makabalik sila sa sarili nilang lupa. Sapagkat sa kanila, lupa na yung pinangako ng Diyos sa kanila, pabalikin natin sila. So ganun po nangyari. Ang dami na agad nag-aklasa na yung mga Muslim. Tapos inoccupy na agad nila yung land. No? At nagtatreten sila na aatakihin nila kung sino man yung papasok doon ng mga Israelita. Hindi sila papayag. Pero nangyari na nga po, dineclare ng Amerika ang separation ng Palestine at ng Israel at nakabalik po mga Israelita sa kanilang bansa. At doon nga po nagkasunod-sunod ang mga iba't ibang gulo. Pero makikita natin ng faithfulness ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon ang Amerika to help create the nation of Israel na nakalimutan na ng buong mundo.
That's how steadfast and covenant, yung covenant ng ating Panginoon at ang kanyang pagmamahal. Pinangako niya, tinupad niya after 2,000 years, nakabalik sila. Kahit sabi na ng iba, imposible na. Di ba? To 1,000 generations. So ngayon, minsan, naisip natin na wala na mangyayari, itong New World Order, tapos na tayong lahat, no? Ito yung nagpapaalala sa atin na hindi po tayo kinakalimutan ng ating Panginoon. He's still faithful God. He's still a trustworthy God for all of us. No? Last verse ng ating Panginoon sa atin is Malachi 3:6 in the New King James Version. For I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Ayan. So, ang ating Panginoon, He is not changing. He's not changing. Even ang times natin nag-change, ang situations natin nag-change, ang mga outlook natin sa buhay nagbabago, ang pagmamahal natin nagbabago. Pero ang ating Diyos, hindi magbabago. So sabi niya, therefore, you are not consumed. Hindi ka mauubos, hindi ka mawawala. Sons of Jacob, Israel, hindi ka mawawala sapagkat mahal kita. You who are Christians, who are believers in my name, you who believes in Jesus Christ, you are not consumed, hindi ka mawawala sapagkat mahal kita. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, kapatid. And we remember kanina si Peter, pinag-usapan natin siya. Sapagkat nung sinabi niya sa Panginoon, hindi niya tatalikuran ng Panginoon. Sabi sa kanya ng ating Panginoong Jesus, no Peter, ipagkakanulo mo ko, kakalimutan mo ko, tatalikuran mo ko after tumilaw kang manok, doon mo lang maalala sa paggagawin mo to 3 times, 3 beses mo akong itatatwa, itatalikuran mo ako. Pero ipapaalala ko sa iyo na mahal kita. So ganun po nga po nangyari. Nung sinasabi ng mga tao na, di ba ikaw si Peter, kasama ka nung pinakuro, no? Kasama ka rin nung pinapahirapan, di ba ikaw yung disipulo ni Jesus Christ? Teka, bakit ako? Hindi ako yun. Hindi ako kasali dyan, ha? Bigla pong natakot si Pedro para sa kanyang sariling safety. Di ba ganun tayo, kapatid? There are times in our lives na tinatalikuran natin ng Panginoon kasi ayaw natin mapahiya, ayaw natin malaglag tayo sa usapan, di ba? Ganun tayo. And that is the reality with Peter during that time. Pero ano po, ang pinakita natin, Panginoon, Peter was not consumed. Hindi po tinalikuran ng ating Panginoon si Peter. Ipinakita niya kung gano'n siya kamahal ng ating Panginoon. Kaya nung bumalik ang ating Panginoon, after dying from 3 days, nung na-resurrect siya, at nilapitin niya si Peter, sabi niya, di ba? Peter, do you really love me? Mahal mo ba talaga ako? Alam ng Diyos yun. Pinapakonfirm lang ng Lord kay Peter kung talaga ba mahal niya ang Diyos. Sabi niya, mahal kita Lord, syempre. Inulit ng Panginoon 3 times kasi nasaktan agad si Peter. Lord, alam mo naman mahal kita, bakit mo ko tinatanong 3 beses na? Paalala rin sa kanya, 3 beses yung tinalikuran ng ating Diyos. Peter, take care of my sheep. Feed my sheep, di ba? Take care of my church or the sheep or the church. Yun po ang pinaalala ng ating Panginoon kay Peter. Kapatid, there are times in your life na akala mo wala na. Maybe sa paningin mo, parang nagkamali ka, nagkasala ka sa Panginoon, parang wala na, hindi na ako mahal ng Lord, tinalikuran na ako ng Lord. No. Ikaw lang, kapatid, na nagkamali. Tayo nagkamali. And of course, every time na nagkamali tayo, there's a way to come back. There is punishment for our sins. God will, of course, punish us for our sins. Hindi po tayo makaliligtas sa ating mga pagkakamali. Pero, mahal tayo ng ating Diyos. He wants us to go back to Him. Like a prodigal son, He wants to embrace us once again to come back to Him. Just like Israel. And that is a proof for us that there is an Almighty, a faithful God amongst all of us na sinasabi ng mga tao wala ng Diyos. Meron pa rin Diyos sapagkat ang Israel, ang greatest evidence for us that God is still existing. There is an Almighty, an existing, and a faithful God for all of us. Yan ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Yan ang mensahe ng ating Diyos para sa ating lahat. And maybe, kapatid, this is the first time that you are listening to this message. I do not know you do not know me. And yet, even if ganon, kapatid, God loves you. Kapatid, all of us, one day, will go to the afterlife. Ano yung afterlife then? It's either heaven or hell. So, dalawa lang ang ating destination. But I'm pretty sure you do not want to go to hell or impyerno or habang buhay na pagkakasunog. For sure, ayaw mong pumunta sa lugar na yan, kapatid. And if you do not want to go to that place, kapatid, pag tayo nawala sa mundo na to, there is an opportunity for you to go to heaven one day only if you will believe doon sa tao na namatay para sa iyo,
para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. That is Jesus Christ yung pinag-uusapan natin kanina, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. Mahal na mahal ka niya. If you want to receive that eternal life, that life sa heaven one day, ask for forgiveness sa iyong mga pagkakamali at pagkakasala and follow this prayer. Follow this prayer na ikaw ay nananampalataya at naniniwala na siya ang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli para ikaw ay bigyan ng pag-asa na makapunta sa langit. So if you want to receive that, kapatid, ang buhay sa langit balang araw, receive and follow this prayer today with me. Let's pray, kapatid. Panginoon, patawad, Lord, sa lahat ng aking mga pagkakasala. sa lahat ng aking mga pagkakasala. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Lumalapit ako sa iyo Lumalapit ako sa ng aking iyo buong puso, ng aking buong puso, isipan at kaluluwa. isipan at kaluluwa. Patawarin mo ako, O God. Patawarin mo ako, O God. Lord, Lord, tinatanggap ko tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan ang buhay na walang hanggan na regalo mo. na regalo mo. Alam ko, Panginoon, Alam ko, Panginoon, makakasama kita sa langit balang araw. makakasama kita sa langit balang araw. Panginoong Jesus, Panginoong tinatanggap Jesus, kita bilang Diyos, tinatanggap kita bilang aking Diyos. Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Habang nandito pa ako sa lupa, Habang andito pa ako sa lupa, ay tulungan mo ako magbago ay tulungan mo akong magbago at maging mabuting tao at maging mabuting tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa Ito ang aking panalangin ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. 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 If you pray that prayer, then kapatid, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The oldest God that was come. The Lord loves you and wants to have a relationship with you, to establish that relationship with you. And if you want to grow in relationship with the Lord Jesus Christ, you can reach out to us via social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out, kapatid. Congratulations, sir.